na nandun tayo sa Tagaytay na mayroon pong magsasara na YouTube. Natatandaan nyo po yung sinabi ko sa inyo, may magsasara ng mga YouTube na malaking malaki. Diba? Sinabi ko sa inyo na may magsasara. Pero umpisa pa lang to. Umpisa pa lang po ito. Marami pa tayong isasara. Sabi ng SMNI to our dear followers, please be advised that this morning, February 2025, YouTube disabled the accounts of SMNI channel handlers, resulting in loss of access. As of today, there are 21 SMNI affiliated pages and channels that have been terminated across various social media platforms under Marcos administration. Wow. Nanisi pa. Nanisi pa. We encourage our followers and supporters to follow and subscribe to our other pages and channels. We sincerely apologize for any inconvenience this may have caused. Salamat sa suporta, mga kapartners. Ayan po yung sinasabi natin noon na merong magsasara. Magsasara talaga kayo. Dapat naman talaga eh. Dati pa lang po, sarado na po talaga to. Dahil nalaman po ng YouTube na si Kibuloy ay rapist. Okay? Dati pa lang po talaga, dapat nagsasara na po to. Nung nalaman po sa Twitter na rapist po si Kibuloy at involved po sa human trafficking at sex offender. Ayan po ang sinasabi natin. Kahit anong bukas nyo, isasara pa rin yan, SMNI, sorry isasara pa rin yan. Kasi nga po, funded kayo ng China at nirevoke na po yung prangkisa nyo. Kasi nga, funded kayo ng China at hindi kayo karapat-dapat magkaroon ng media platform kasi nga, bias kayo. Ha? Dapat ang ano nyo, dapat huwag kayo mag-SMNI, mag-ano kayo, FNMF. Fake News Mother Father. Okay? Dapat ang ano nyo, FNMF. Fake News Mother Father. Diba? Kasi nga po, may kaso to sa USA. Nung nalaman sa Twitter na si Kibuloy ay nagpa-prosper pa, nagpa-process pa ang kanyang YouTube channel, pinaalis po yan. Tingnan mo, walang SMNI sa YouTube. Binalitan nila ng kapartner, tinagalog nila lahat. Kasi pinaalis ng Google. Kasi may kaso po to sa FBI. Tapos sasabihin nila, wala pang ano si Kibuloy? Wala pang ano? Google nga tinanggal eh. Sinunod ng Google yung sabi ng FBI, tanggalin mo yan, hayop yan, manyakis yan. Tapos nagdakaw ng kanta, minule siya sa gabi. Diba? Nagdakaw pa ng kanta kay Omar Baliw. Minule siya sa gabi, si pastor di mapakali, ang buto niya'y tumayo, tikman niya kis pala. Akala namin sugo ng Diyos, manyakis pala siya. Minule siya sa gabi, si pastor di mapakali.
O, sige nga, patunayan yung mga DDS. Oy, Alma de la Puente, maraming salamat po. Patunayan yung mga DDS. Bakit tinanggal ng Google yan, SMNI YouTube channel na may million subscriber? Kasi nga, pinatanggal yan mismo ng FBI. Nalaman ng FBI na na may kaso sa US pero meron pa YouTube channel. Oh. Bakit kumisigaw kang Arclea? Anong problema? Bakit? Bakit Arclea? Namimiss mo na ba yung minilesya sa gabi? Yee! Ha? Arclea, namimiss mo na yung minilesya sa gabi? Yee! Bakit? Matagal na ba? Matagal na. Tapos ngayon magdadrama po, sinisisi pa po ang Bongbong Marcos. Putik, napakabait nga eh. Alam nyo, napakabait nga ni Bongbong Marcos sa tutusin lang. Diba? Napakabait. Bakit? Biro mo sa lahat ng ginawa nyo na fake news, sa lahat ng ginawa nyo paninira sa gobyerno, pinagmumura dyan sa channel nyo, ang gobyerno, ang Pangulo, ang Kongreso, pinapanampas kayo. Pero nung pinasara kayo, deserve nyo yan. Diba? Deserve nyo yan. Kasi, ano kayo eh? Talagang fake news kayo. Fake news that matters eh. Grabe oh. Pag sinabi ng Pangulong ganito, babaligtarin nyo. Tama si BJ oh. Si BJ tama oh. Dinala nyo pa si Jay Guevara. Putik ang sindikato yan. Diba? Si Jay Guevara, dinala nyo pa dyan. Kita nyo? Ang laki sa screen. Nguso lahat. Ibang klase to si Jay Guevara, oh. Buong screen, nguso. Putik ko. Tignan mo naman paano hindi papasara ang SMNI. Tignan mo naman yung mga balita ng SMNI. Papakita ko kayo ng sample. Tignan nyo naman balita. Nandun yung ngipin ni Jason sa 2. Nandito pa. Andito pa pala. Abang-abang kayo. Malapit na kayo masara. Bibigyan ko kayo ng sample. Putik, ang bait. Ang bait ng SMNI ngayon, no? Vince Dizon, anong pa sa tungkulin? Ang bait nyo ngayon, ah. Ang bait ng SMNI ngayon, ah. Ang bait, oh. Ang bait. Ang bait, ah. Mabait ang SMNI ngayon, ah. Tignan nyo naman. Tignan nyo yung, tignan nyo kung gano'ng yung, nyo, yung, wag natin, mukhang Space Jam yung Banateros, wag na yan. Dito tayo sa 2 ngipin. 2 ngipin. Nabalitaan ko, baon ng hininga mo. Nakalimutan mong magsipilyo. Nilayuan ni Melchang ko. Kaya lang, nasaan na ba yun? Yung favorite ni Mary Jane de Vera. Ayan o, pinost nila o, ayan o. To our dear followers, ayan o. Nag-iiyak na sila o, ayan o.
Grabe si Jay Guevara, buong screen, oh, nguso pa lang. Ano bang klase to, no? Ayan, oh, Jay Guevara, buong screen, nguso pa lang, oh! Pakinggan natin, pakinggan natin. Pakinggan natin, pakinggan natin. Pakinggan natin. Tingnan natin, tingnan natin. Lalo dun sa mga, lalo na yung sinasabi ng mga congressman na nagbanta daw sa buhay. Itong sila Castro, biruin mo, naririnig natin dahil nga daw ang pinakamatibay daw na ebidensya lalo dun sa mga lalo na yung sinasabi grabe, no, buong screen nguso pa lang, no, tindi talaga ng mukha nito, eh. mga congressman na nagbanta daw sa buhay ng presidente, ito si Bibi Sara Duterte, na wala naman talaga. So hindi natin alam din dito kay Coco Pimentel, ano ba to, Senator Coco, hanggang ngayon pa rin ba, galit ka pa rin ba sa mga Duterte kaya mo to ginagawa? Yun ang katanungan dyan. Kung sila Alak ng weteng ka pala, eh. Walang galit-galit sa Duterte. Bobo talaga na ito. May script ka na, bobo ka pa, eh. Ito si Bibi Sara. May script ka na, bobo ka pa, eh. Galit sa mga Duterte, ang bobo-bobo mo. Paano galit sa mga Duterte? Konstitusyon yung binabasa ni Senator Coco Pimentel. Ha? Yung fourth tweet, hindi mo alam kasi yun, eh. Ang alam mo, Samgupsol. Bobo ka. Ang alam mo lang, Samgupsol. Yung Pilipinas daw nakipag-agawan sa Korea, hindi daw sa China. Samgupsol. Hindi daw Ayungin Syol. Bobo yan. Eto na. Oh, ito na. Dito na po tayo sa eto na po. Dito tayo sa 1/4 Ambaga. Jay Sonsa. Ng Sibuyas matapos ipatawag ang ilang social media personalities kaugnay sa issue ng fake news. Iginit nito na sa ilalim ng demokrasya, dapat sundin ang saligang batas at respetuhin ang kalayaan sa pamamahayag. Si Prince Tripoli sa report. Apparently, itong mga ibang congressman natin, mga balat sibuyas, pagka naapektuhan sila, kagad-agad ang nasa isip nila, ipatawag yan. No. Hindi po ganun. Kung gusto nyo nang alisin nyo muna ng demokrasya kung ganyan ang estilo ninyo. Kasi habang nabubuhay tayo sa demokrasya, susunod tayo sa alituntunin. Inaabuso mo nga yung demokrasya. Sa lahat ng maabuso ng demokrasya, ikaw ang mayabang, Jay Sonsa. 1/4 na lang yung baga mo, inaabuso mo pa yung demokrasya. Susunod tayo sa saligang batas. Ito ang naging komento ng veteranong broadcaster na si Jay Sonsa, kaugnay sa pagdinig ng House Stricom sa ilang social media personalities at vloggers na sangkot umano sa issue ng fake news. Ayon kay Sonsa, walang katotohanan ang tinatawag na fake news, maliban na lang kung ito'y sadyang imbento. Pinuna rin niya ang ilang kongresista na walang anumang ebidensya at basta-basta na lang. Pero mo yan ang SMNI, wala daw katotohanan yung fake news. Hindi nila alam yung mismo network nila, yun ang founder ng fake news. Binansagan ng mga bayang vlogger ang ilang social media personalities. O halimbawa, sinabi ng congressman na itong 40 vlogger o social media personalities ay mga vlogger ng Pogo, ng China, etc. Yan ang fake news. Kasi hindi totoo, eh. Totoo, may ebidensya nga. Pinakita nga namin dito, eh. Nasa China sila, eh. Ikaw naman, oh. 2 ngipin ka na lang, di mo pa ayusin yung pananalita mo. Gawa-gawa yung story, because they have never proven na itong mga sinasabi ng vlogger ay mga bayarang vlogger. Bukod dito, ipinagtanggol rin niya ang mga tinaguriang vloggers na ayon sa kanya, karamihan ay mga profesional at simple mga kritiko ng kasalukuyang administrasyon. Kinwestiyon din ni Sonsa ang timing ng investigasyon ng Kongreso na anyay isang palabas lamang na nagpapakita ng kawalan ng kaalaman ng ilang mamabatas. Sabi ko Sus Mario Josep, nagsabog ng katangahan yung mga congressman kanina. Pangalawa, malinaw po ang saligang batas. Unang-una sa lahat, ang sinasabi po ng saligang batas, hindi ka pwedeng magpasa ng batas para sagkain ang kalayaan sa paghahayag o freedom of expression at kalayaan sa pamamahayag o freedom of speech. Sabi ng malinaw din ng Philippine Dentist Academy, PDA. Ha? Tanda mo to, Jay Sonsa. Sabi ng Philippine Dentist Academy, brush 3 times a day. Ha?
Anong ginagawa mo? Winawalang niya mo yung PDA, Philippine Dentist Academy. Anong ginawa mo? 3 times a year lang ginawa mo, ayop ka. Ha? Sabi ng nila, 3 times a day to clear cavities away. Anong ginawa mo? Minahal mo yung cavities. Ha? Minahal mo yung cavities, Jason sa. Minahal mo, 2 na lang natira. Oh. Nakdangweting ka, yabang-yabang mo, kala mo kung sino ka? Ha? Eh, ikaw naman talagang nuknukan ng fake news. Di ba yung pinakita sa kongreso, nakita mo yung kay Lenny? Pahiya siya, kita mo? Pahiya ka doon, isang sample pa lang yun. Eh, ano mahirap sa'yo? Mahirap kang umintindi. Sinasabihan ka 3 beses ang sipilyo. Ginawa mo taon. Oh. Minamalaki mo pa yung 2 ngipin mo ngayon. Ano yan? Tungkod? Kailang pag nakita ka ni Arnold Schwarzenegger, baka itepok ka, mapagkamalak ang predator. Guo 出席习近平。 Handa na ba kayo mga Dabarkads? Eto na sila, The Bangers, sa pangunguna ni Tamski. Kamusta mga kababayan ko? Dapat lang malaman nyo, andito si Tamski, ang abang lingkod nyo na magbibigay at maghatid ng mga balitang solido at talagang para sa Pilipino. Hindi rin magpapahuli si Nyolo. Kamusta mga karayuma, Nyolo Bontit at your service. At siyempre, ang muse ng grupo, si Tita Missy. What's up mga libag? Naghilod na ba kayo? Ako nga pala ang inyong Tita Missy, ang impaktang reyna ng mga libag. Mawawala pa naman sa eksena ang VMB family. Kaya mga kalibag, tutok na. The Bangers. Kabahan na kayo.